Kabanata 51. Pangangibabaw sa lungsod ng Con at awtoridad ng Sorina. Lolo, ano pong nangyayari? Nakakunot ang noo ni Iris habang nakatingin kay George, umaasang may makukuhang sagot mula sa kanya. Ngunit si George ay umiiling din, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Maging ito. Winifred o Joseph, naiintindihan niya silang dalawa ng husto upang malaman na hindi sila kailanman makakapag-imbita ng mga kilalang may-ari ng negosyo sa kanilang hindi gaanong mahalagang network. Si Autumnfield na ba siguro ang nagbigay sa kanila ng pera para punuin nila ang eksena? Tama. Dapat yon. Nakaloan siya dati ng 100, sapat na para mag-explore siya. Nang makitang napuno ang kalahati ng 20 mesa, nag-alab sa galit si Iris. Wala siyang choice kundi aliwin ang sarili sa mga dahilan. Paano kung maraming sumulpot? Kung ang Z Group natin ay maghuhas ng banquet, marami rin tayong makukuhang mga prominenteng business owner na ganito. Tumango si Jackson, Lillian, at ang iba pa. Tama ka, Iris. Ang Z Group natin ay maaaring mag-imbita ng ganitong antas ng mga bisita. At hindi na natin kailangan pang gumastos ng pera. Yay! Umisi si Iris. Kapag natapos na ni Winifred ang paggasto sa kanya ng 100, tingnan natin kung paano niya sinusubukang ibalik ang utang. Kinagarantiya ko na ang Autumnfield na ito ay magsasara ng wala pang 3 buwan. Tama. Hindi ko akalain na tatagal sila ng 3 buwan. Malamang magsasara sila sa isa. Nagsimula na naman ang grupo ng mga kapamilya ni Zia na Manley at Manley. Halos alas 12 na ngayon, pero nag-overestimate na sila at naghanda ng 20 mesa. 1/3 nito ay wala pa ring laman. Nakakahiya. These actors who drive must be their biggest guests. Kahit anong peke ni Winifred, ito ang pinakamagaling na magagawa niya. What a joke. Gayunpaman, habang nanunuya ang pamilya Zia, muling makikita ang mga mamahaling sasakyan na nagmamaneho. Mayroong humigit kumulang 20 kotse sa batch na ito ng mga bagong dating na bumubuo ng mahabang linya. May mga mamahaling sasakyan. Sunod-sunod, ang mga namumukod tanging magagarang sasakyan, bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa milyon-milyong, nagmaneho papunta sa parking lot sa pasukan. Parang event para sa mga luxury cars. Sa isang iglap, tumayo ang buong pamilya Zia. Imposible ito. Anong nangyayari? Paano? Paanong may dumarating na magagarang sasakyan? Ang sino mang nagmamayari ng mga sasakyang ito ay dapat magkaroon ng net worth na higit sa bilyon-bilyon. Noon, pumasok na sa parking lot ang ilan sa mga magagarang sasakyan at nakahanap ng pwesto. Bumukas ang mga pinto nang lumabas ang mga bisita. Ibinigay ni President Zachary Smith ng Smith Group ang Goddess of Mercy na may 8,000 hands na naisang bagong kumpanya ni Miss Zia ng isang maunlad na pagbubukas at malaking kayamanan. Si Jade Laurel ng Emerald Tower ay nagtatanghal ng isang pares ng Burmese Blood Jades na hiling na maging maayos ang paglalayag at tagumpay ng bagong kumpanya ni Miss Zia. Si Henry Walker ng Walker Media ay nagtatanghal ng Statue of Guan Yu, wishing Miss Zia all the best and steady wealth. Inihandog ni Branch President Hudson Ziegler ng Golden Peony Bank. Sa isang iglap, nagkagulo ang venue. Ang bawat isa sa mga taong ito ay mga nangungunang tao sa kani-kanilang industriya. Kahit sino pa ang mapili nila sa grupo, ang taong iyon ay nagkakahalaga ng kahit 1 bilyon. Kung sasabihin nilang si Drogo Hanks ay espesyal na kinuha ni Winifred para magpakitang gilas. Paano ang mga taong ito? Nadroga ba ang mga taong ito? Lalapit ba sila lalo na para magpakita ng palabas para sa iyo para sa kakaunting halagang iyon? Ang tanging paliwanag ay ang mga taong ito ay lumabas bilang paggalang sa Autumnfield Group. Nalaglag ang panga ni Joseph at Graham sa gulat. Sa katunayan, nang lumitaw sina Drogo at Cain kanina, nabigla na sila ng hindi masabi. Para sa kanila, ang mga taong tulad ni Drogo at Cain ay naging prominent na. Hindi nila akalain na kahit ang mga nangungunang klaseng individual ng Con City, tulad ni Zachary Smith at Jade Laurel, ay lalabas. Makatwira ng pagdalo ni Zachary dahil nagtatrabaho si Autumnfield kasama ng kanyang kumpanya. Pero paano naman sina Jade at Henry? Bakit kailangan nilang magpakita ng paggalang sa Autumnfield? Winifred, hindi ko alam na nakilala mo ang mga kilalang tao, same time na bulalas ni George at Graham. Hanga sila sa network ni Winifred. Gayunpaman, mas nalito si Winifred. Pero fourth lolo, hindi ko inimbita ang mga taong ito. Hindi ba ikaw iyon? Oo. Hindi ako yon.
Napabalikwas ng tingin si Winifred kay Tyr. Sa halip ay ngumiti si Tyr at nagkibit balikat. Si Zachary siguro ang tumawag sa kanila. Sa pagkakataong iyon, tulala ang pamilya Zia. Ang mga ekspresyon nila ay parang kakakain lang ng dumi. Pumunta sila dito para panoorin si Winifred na magpakawalang magawa, ngunit ngayon, ang venue ay mukhang mas engrandi sa mga minuto na parang wala sa lugar. Imposible ito. Tiyak na imposible ito. Ano nga ba ang nangyayari? Bakit dumidalo sa opening ceremony ng Autumn Field ang mga tulad ni Jade at Henry? Hindi makapaniwala si Iris dito. Pakiramdam niya ay nataman siya ng matinding suntok at sisubog na ang kanyang baga. Nandito siya partikular para panoorin si Winifred na pinapahiya ang sarili, hindi para makita kung gaano sila kaluwalhati. Gayunpaman, ang walang katapusang daloy ng mga mararangyang sasakyan ay patuloy na bumubuhos, at ang 20 mesa na inihanda ay halos puno na. Ang mga tinig ay lumalakas, at ang lugar ay umuunlad. Sa sandaling iyon, mula sa parking lot, isang galit na boses ang sumigaw, sino itong mga immoral na tao na sumasakop sa 6 na lugar kasama ang kanilang 3 sasakyan? Ang boses na ito ay pagmamayari ng pinakamayamang tao sa Con City, si Drake Tucker. Pagdating niya, pinadalhan siya ni Tyr ng text message tungkol sa parking lot. Natarante agad ang pamilya Zia. Si Drake yun. Drake Tucker. Ang pinakamayamang tao ng lungsod, si Drake Tucker ay talagang narito. Ang parking lot ay masikip na ngayon na walang natitira pang espasyo. Ngunit ang 3 murang sasakyan ng pamilya Zia ay sumasakop sa 6 na pwesto. Biglang tumayo sina Jackson at Jared na namumutla ang mga mukha. Bahagyang kinilig si George. Anong nakatayo ka dyan? Ilipat mo ang mga sasakyan dali. Inakay ni Jackson ang 2 pang miyembro ng pamilya Zia palabas habang sila ay nag-aalalang tumakbo patungo sa parking lot. I'm sorry, Mr. Tucker. These cars belong to our Zia family. Hindi namin nakalain na maraming sasakyan ang paparating kaya hindi na namin pinansin nung pumarada kami. Please calm down. Ano ang ibig mong sabihin na walang maraming sasakyan? Galit na galit si Drake. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ang lahat ng mga dignitaryo ng Con City ay dumating upang ipagdiwang ang seremonya ng pagbubukas ng Autumn Field? Tahasan mo bang sinisikap na tingnan kami ng masama sa pamamagitan ng pagparada ng iyong mga murang sasakyan dito? Natakot si Jackson. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad bago pinalis ang kanyang sasakyan sa sobrang gulat. Noon lang, isang ulo ang lumabas sa Hummer sa likod ng Lincoln ni Drake. Si Donald Lewis iyon. Sino ang nagpahintulot na mag-park ka sa parking lot? May paparating na mga sasakyan. Bilisan mo at ilipat mo ang mga mura mong sasakyan sa tabing kalsada. Napatulala si Jackson. Si George at ang iba pang miyembro ng pamilya Zia ay pulang-pula hanggang sa leeg. Nang may parada na niya ang kanyang sasakyan ay agad na pinuntahan ni Drake sina Winifred at Tyr. Si Pangulong Drake Tucker ng Tucker Group ay naghandog ng isang Ian Cauldron na nagnanais na maging dominante ang grupo ng Autumn Field ni Miss Zia sa loob ng lungsod ng Con at tumataas na awtoridad. Kabanata 52. Puno ng mga kilalang tao at nakagugulat sa buong lungsod. Habang sinasamahan nila sina Drake at Donald papunta sa banquet area na puno na ang unang 20 mesa. Masaya at masigla ang venue. Hindi ito mukhang seremonya ng pagbubukas ng kumpanya. Sa halip, ito ay mas mukhang isang networking event na hino-host ng isang lokal na celebrity. Ang mga naruroon ay pawang mga sikat at maimpluwensyang figure. Ang pagiging napapaligiran ng mga kilalang tao na ito ay agad na nagparamdam sa mga miyembro ng pamilya Zia na napakaliit. Maging si George ay nakaramdam ng kaba sa loob. Si Iris ay mapatla na parang kumot. Parang may malaking bato na dumidiin sa dibdib niya kaya nahihirapan siyang huminga. Bakit? Bakit si Drake Tucker and all these people attend Autumn Field's opening ceremony? Bakit napakalaking network ni Winifred and her crew? Hindi sinasadyang tumingin ulit si Iris sa gift area. Marami sa mga regalo na iyon ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Kung sila ay na-convert sa cash, sila ay malamang na nagkakahalaga ng higit sa milyon-milyon. Sa sandaling iyon, ang regalo ng pamilya Zia, ang malaking pendulum na orasan, ay nakalagay pa rin sa pinakakitang lugar. Kahit na ang regalo ni Drake Tucker, ang Ian Cauldron, ay inilagay sa likod nito. Sa di malamang dahilan, biglang nakaramdam ng lamig si Iris sa kanyang gulugod. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi niya mailagay ang daliri dito.
Siya subconsciously nais na pumunta sa ibabaw at ilipat ang pendulum orasan palayo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mas maraming kotse ang lumitaw sa pasukan. Mayroong kabuoang tatlong napaka-ordinaryo at mas lumang mga bersyon. Ngunit nang makita nila ang plaka ng sasakyan, maraming tao sa bulwagan ang tumayo. Ang sasakyan ay payak, ngunit ang mga numero sa plato ng kotse ay nagpatigil sa maraming tao ng may paggalang. Con A0000X. Narito ang dakilang pinuno ng Con City. Sa isang iglap bumagsak ang venue sa isang patay na katahimikan. Iyan ang dakilang pinuno, ang kotse ni Ian Lawson. Marami sa mga bisitang naruroon ay mga nangungunang dignitaryo. Natural na nakilala nila ang kotseng ito. Marami sa kanila ang napabuntong hininga. Eksakto kung gaano nakakatakot ang background ng founder ng Autumn Field. Nakuha pa nila si Leader Lawson dito. Ang mga puso ng mga miyembro ng pamilya Zia ay nasa kanilang lalamunan. Isang eksenang tulad nito ang tuluyang nagpabaligtad sa kanilang mga pananaw sa buhay. Mayroon bang napakagandang network si Winifred? Bakit hindi nila ito namalayan noon? Tamang-tama, nang bumukas ang pinto, lumabas ang dakilang pinuno, si Ian Lawson, kasunod ang iba pang mga pinuno at mga pinuno ng distrito habang papunta sila. Winifred, George, at ang kanilang grupo ay na-freeze with shock. Titir lang ang kalmado gaya ng dati. Sa ngayon, si Drake at Zachary ay nakatayo sa tabi ni Tyr. Miss Zie, congratulations! Congratulations! Nakangiting lumapit si Ian kay Winifred at nakipagkamay. Hindi nila kilala ang isa't isa, ngunit siya ay kumilos ng masigasig na parang mga matandang magkakaibigan. Nagulat si Winifred nang makipagkamay siya kay Ian, ang lakas ng tibok ng puso niya. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Nakangiting tumango si Ian bago inutusan ng kanyang assistant na magdala ng couplet. Miss Zie, congratulations sa opening ng company mo. I have personally write a couplet for Autumn Field Group. Sana magustuhan mo. Nagkagulo ang karamihan. Ang pagkakaroon ng Leader Lawson na magsulat ng isang couplet ng personal ay ang pinakamalaking karangalan. Sa isang sulok, ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilya Zia ay naging pula mula dilaw, lila, at sa wakas ay puti. Ang couplet calligraphy ay ipinakita. Ang unang linya ang simoy ng tagsibol ay nagdudulot ng mga bagong simula. Ang ikalawang linya ang dahon ng lotus ay nagtitipon ng darating na kapalaran. Ang paalang na scroll ay nabasa. Blossoming success. Kahanga-hanga. Sa pangunguna ni Drake, nagsimulang pumalakpak at nagpalakpakan ang iba pang mga prominenting figure bago lumapit kay Ian para makipagkamay. Sabay ngiti ni Tyr habang naglalakad papunta kay Ian. Ikaw dapat si Tyr. Inis ka ni Ian si Tyr ng maigi. Baka sa kanyang mga mata ang pagkamangha. Hindi niya inaasahan ang banal na nilalang na binanggit ni Drake na ganito kabata. Hindi kailangan ng mga salita. Nakangiting tumango si Tyr. Mga pinarangalan na pinuno, mangyaring pumasok sa loob. Umiti si Ian at tumango naman bilang ganti. Ang lalaki ay nagpapakita ng malaking paggalang kay Tyr at sa kanyang grupo. Gusto niyang dalhin ng personal ang kanyang couplet sa lugar ng regalo. And so, with the company of Tyr, Winifred, Drake, and the others, pumunta si Ian sa gift area. Makalipas ang isang segundo, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Ian. Hindi lang sa kanya, nagbago rin ang mga mukha ng ibang mga leader na sumusunod sa tabi niya. Sino ang nangahas na bigyan ng orasan ng Autumn Field sa kanilang opening ceremony? Boom! Pakiramdam ng buong pamilya Zia ay nataman lang sila ng kidlat. Bawat isa sa kanila ay nakatayong nakaugat sa lugar na parang tabla na kahoy. Ang pendulum na orasan ay inilagay sa unahan sa pinakamaliwanag na posisyon, at ang maliwanag na pulang bulaklak ay hindi normal na tumutusok sa pagtingin. Gusto ng pamilyang Zia na gamitin ang pamamaraang ito para ipahiya si Winifred, ngunit hindi nila akalain na sila ay maghuhulog ng bato sa sarili nilang mga paa. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Tyr. Inaasahan na niya na mangyayari ito. Kung hindi, bakit niya ilalagay ang orasan dito nang may kagalakan sa simula? Ang bigyan ng isang tao ng orasan sa pagbubukas ng kanilang kumpanya. Ito ba ay mga aksyon ng isang hayop? Galit na galit si Ian at ang iba pang mga kilalang tao ay nagalit din. Sino ang nagbigay nitong regalo? Umalis ka na dito. Naramdaman ni na George at Iris na namamanhid ang kanilang mga anit. Si Ian Lawson ay namumula sa galit. Mahihirapan silang makaalis dito.
Natatakot na tumayo si George habang ang pamilya Zia ay nakasunod sa kanyang likuran na may malungkot na ekspresyon habang naglalakad sila. Sa isang iglap, ang galit na mga tingin ng lahat ay nakatuon sa buong family. Ang bawat pares ng mga mata ay parang matalas na talam. Pakiramdam ni George ay parang nawala sa sandaling iyon ang pride na naipon niya sa buong buhay niya. Leader Lawson, ito. Bago pa matapos si George, umungol si Ian, "What were you trying to do?" "Just what were you trying to do? Saang kumpanya kayo galing?" "They're from the Zia Group," sagot ng isa sa mga maingay na tao sa crowd. "Yeah. Nag-operate sila ng apparel factory at sila ang pangunahing miyembro ng pamilya ni Miss Zia. Ngunit ang pamilyang ito ay napakabisyo. Leader Lawson, kailangan mong tulungan ang Autumn Field Group na mabawi ang hustisya." Pakiramdam ng buong pamilya Zia ay nahulog sila sa isang hukay ng yelo. "Imbestigahan mo sila. Imbestigahang maigi ang Zia Group. Kapag nakita mong may ginawa silang ilegal, parusahan sila ng mabigat." Naramdaman ng mga miyembro ng pamilyang Zia na nanghina ang kanilang mga katawan. Nagdilim ang paningin ni George at halos himatayan siya. Sa pasukan, biglang kumaluskos ang handang-handa na mga paputok. Sakto lang ang oras. Oras na ngayon para sa seremonya ng pagputol ng laso ng Autumn Field. Inimbitahan ni Winifred sina Ian, Drake, at ang iba pa para sabay na putulin ang ribbon. Ang mga mamamahayag mula sa maraming malalaking kumpanya ng media na inayos ni Henry ay nag-set up ng kanilang mga kamera habang kino-cover nila ang buong kaganapan. Sa isang snip ng kanilang gunting, ang Autumn Field Group ay opisyal na ngayong itinatag. Katulad ng sinabi ni Tyr kay Winifred simula pa lang. Ang seremonya ng pagbubukas ngayon ay mapupuno ng mga kilalang tao at ito ay magiging isang kaganapan na nagpasindek sa buong lungsod. Kabanata 53, Fashion Design Competition. Hindi nagbibiro si Ian. Sa ikalawang araw ng operasyon ng Autumn Field, ang Zia Group ay inimbestigahan ng maraming partido. Sa buong taon, ang Zia Group ay nakagawa ng maraming pag-iwas sa buwis. Kasama ng iba pang mga ilegal na aktibidad, nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa Zia Group. Mahigit 10 sa nangungunang pamunuan ng Zia Group ang iniimbestigahan at maging sina Jackson at Lillian ay nakakulong ng ilang araw. Sa wakas, natapos ang kalamidad na ito sa Zia Group na pinagmulta ng $3 milyong. Nagkaproblema na ang Zia Group dahil sa pakikipagtulungan sa Smith Group. Ang pagsisiyasat na ito ng mga opisyal ng gobyerno ay isa lamang sa kuna sa ibabaw ng isa pa. Bagamat nagpautang sila ng 20 milyon mula sa Golden Peony Bank, malinaw na hindi ito sapat. Sa loob ng Zia Mansion, ang puso ng lahat ay nahulog sa pinakamalalim na hukay ng kanilang mga tiyan. Mula nang ikasal si Tyr sa pamilya Zia, tila sunod-sunod na silang nahaharap sa malas hanggang sa bumagsak. It's all because of Winifred. Her whole families. That ungrateful. It's all because of Winifred. Mahigit 20 years na siyang pinalaki ng pamilya Zia. How could she let outsiders destroy our family? Nagdadrama si Iris habang pinapagalitan si Winifred gaya ng mga nakaraang insidente. Palagi niyang iniisip na si Winifred ang dahilan ng lahat ng ito at hindi niya naisip na pagnilayan ang sarili niyang mga aksyon. "Tumahimik ka." Biglang sumabog sa galit si George. Natigilan si Iris sa kanyang dagandong. Mula nang mangyari ang insidenteng iyon kay Winifred 6 na taon na ang nakararaan, naging bias si George kay Iris. Matagal-tagal na rin simula noong galit na galit si George sa kanya. "Lolo, kung hindi lang dahil palagi mong sinisikap na salakayin si Winifred, magiging ganito kaya ang pamilya natin." "Iris Zia, hanggang kailan ka magpapatuloy sa gulo? Hindi mo ba naisip na sapat na ang paghihirap mo?" Nagbago ang ekspresyon ni Iris. "Lolo, sinisisi mo ba ako? Hindi ba't ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kapakanan ng pamilya Zia?" "Lolo, kasalanan lahat ito ni Winifred." "Tama na yan." Huminga ng malalim si George at malamig na sinabing, "Wala nang kamag-anak si Winifred Zia sa pamilya kong Zia. Simula ngayon, wala nang magbabanggit sa kanya sa harap ko. Isa pa, bumagsak na ang kasikatan ng Zia Group namin ngayon sa industriya. Bumababa na rin ang mga order natin. Kung magpapatuloy ito, matatapos na ang Zia Group." Lumapit si Jackson at sinabing, "Tatay, mula nang magkaroon ng pangmatagalang partnership ang Smith Group, opisyal na ngayong pumasok sa merkado ng ating bansa. Sa hinaharap, magkakaroon din sila ng lugar sa sentro ng lungsod.
Kamakailan ay nagsanib puwersa kasama ang sentro ng lungsod at ang Smith Group na mag-host ng isang kompetisyon sa pagdidisenyo ng fashion. Maraming mga kumpanya ng damit sa loob ng lalawigan ang magpapadala ng mga profesional na koponan sa pagdidisenyo. Upang makilahok sa kompetisyon na ito ay makakakuha ng malaking order mula sa alyansa ng damit ng sentro ng lungsod, ang kampyon ay maaaring direktang makipagtulungan sa punong tanggapan. Ang balitang ito tungkol sa kompetisyon sa disenyo ng fashion ay kumalat sa buong Con City ilang araw na ang nakalipas. Narinig ng mga miyembro ng pamilya na naruroon ang kaganapang ito at nangangati na silang subukan ito. Kung maaari silang maging isa sa mga nangunguna sa kompetisyon, makakatulong ito sa pamilya Zia na malampasan ang kanilang mga pagsubok. Kung makukuha nila ang unang pwesto, ang Zia Group ay maaaring maging isang first-rate na korporasyon ng damit sa magdamag. Dapat tingin si George sa lahat. Ang ating Zia Group ay isang long-running corporation. Hindi dapat mahirap para sa atin na makakuha ng mataas na ranggo sa kompetisyong ito. Sino sa inyo ang handang manguna at sumali sa kompetisyong ito? Aalis ako, Lolo. Si Iris ang unang umakyat. Iris, nasa operation department ka. Would you be suitable for this? Tanong ni Jackson. Kumpiyansa ang sagot ni Iris, Uncle, nakalimutan mo na nagtapos ako sa isang fashion design institution. All these years, si Winifred ang namamahala sa design department pero hindi ako hamak sa kanya. Winifred's Autumn Field Group will enter this competition sa oras na iyon. Gagamitin ko ang aking nilikha para bigyan siya ng isang marahas na sampal sa kompetisyon para sa wakas ay malutas ko ang aking galit. Sa sandaling iyon, sa loob ng conference room ng Autumn Field Group, si Winifred ay nakaupo sa upuan ng Pangulo habang tinatalakay niya ang pakikipagtulungang paligsahan ng sentro ng lungsod sa kanyang mga kawani ng mas mataas na pamamahala. Kasama sina Joseph at Graham. Sa wakas, lahat ay bumoto nang nagkakaisa na ang Autumn Field Group ay sasali sa kompetisyong ito. Napag-usapan na ito ni Winifred kay Joseph. Kapag nakakuha ng ranggo ang Autumn Field sa kompetisyon na ito, makikipag-ugnayan si Joseph sa dalawa sa dati niyang kaibigan at isasama ang kanilang mga pabrika sa Autumn Field Group. Sa ganoong paraan, tiyak na lalago at lalakas ang Autumn Field Group. Matapos maayos ang lahat, pinangunahan ni Winifred ang kanyang sariling koponan sa pagdidisenyo upang simulan ang paggawa sa kanyang paglikha. May kalahating buwan pa bago ang pagpaparehistro, kaya kailangan nilang idisenyo ang perpektong piraso sa kalahating buwang ito para isumite sa panahon ng pagpaparehistro. Sa susunod na kalahating buwan, ginugol ni Winifred ang lahat ng kanyang lakas sa disenyong ito. Siya ay halos abala mula araw hanggang gabi araw-araw, patuloy na gumagawa ng mga bagong piraso at pagkatapos ay itinatapon ang mga ito. Kailangan niyang maging perpekto ang bawat detalye para matigilan ang mga tao sa panahon ng kompetisyon. Sa opisina ng Pangulo ng gusali ng Smith Group, casual na nakaupo si Tyr sa sofa habang hawak ang phone niya, naglalaro ng online game. Espesyal na inihanda ni Zachary ang isang mamahaling tsaa para kay Tyr habang magalang niyang iniabot ito sa nakababatang lalaki. Brother Tyr, ang aming Smith Group ang pangunahing partner para sa fashion design competition ng City Center. For this competition, the judges will be Chief Designer, Mikhail, alongside a few internationally renowned designers. Kuya Tyr, I've already made the arrangements. Siguradong makakakuha ng pwesto ang Autumn Field Group ni Miss Zia sa kompetisyong ito. Ibinaba ni Tyr ang phone niya at kinuha ang tea sa mga kamay ni Zachary. Umiling siya. Hindi. Zachary, hindi ako papayag na maghugot ka ng kahit anong string para sa kompetisyong ito. Natigilan si Zachary. Kuya Tyr, ibig mong sabihin. Bawal kang tumulong sa asawa ko. Kaya, bawiin mo lahat ng mga arrangement na ginawa mo. Para sa kompetisyong ito, gusto kong maging patas ang lahat. Hindi maintindihan ni Zachary kung bakit ginawa ni Tyr ang desisyong ito. Hindi ba mahal na mahal ng lalaki ang kanyang asawa? Napakagandang pagkakataon niyon, kaya bakit hindi niya ito sinusuportahan ngayon? Tumayo si Tyr at pumunta sa bintana para panoorin ang mga ibong pumailang sa langit. Para maibuka ng isang agila ang kanyang mga pakpak at malayang pumailang, kailangang sapat ang lakas ng kanyang mga pakpak. Winifred, naniniwala ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, kahit wala akong tulong, magagawa mong masindak ang mundo. Kabanata 54. Isang obra maestra.
Sa totoo lang, noong una ay gusto ni Tyr na gamitin ang mga koneksyon ni Zachary para tulungan si Winifred na makakuha ng lugar. Sa kanya, ito ay isang bagay lamang ng isang utos. Ngunit nang makita niya kung gaano kaseryoso at dedikado si Winifred sa pagbuhos ng lahat ng kanyang karanasan sa kanyang disenyo, nagbago ang isip ni Tyr. Naniniwala siya na sa ugali at propesyonal na kasanayan ng kanyang asawa, kahit na wala siyang gagawin, makakakuha siya ng lugar sa kompetisyong ito. Naniwala pa siya na si Winifred ang makakakuha ng unang pwesto. Taliwas sa sigla ni Winifred, si Iris ay tamad na hindi masabi. Ilang araw na ang nakalipas, nagpakita pa rin ng interes si Iris. Siya ay mananatili sa departamento ng disenyo araw-araw upang bumuo ng isang magandang disenyo kasama ang mga tauhan doon. Ngunit pagkatapos ng 3 araw ng kasiglahan, napagtanto ni Iris na ang pagdidisenyo ng isang magandang piraso ay hindi kasing dali ng kanyang naisip. Maging ang kanyang profesionalismo, imahinasyon, o mga kasanayan sa pamumuno upang pamunuan ang kanyang koponan sa disenyo, mas mababa siya sa Winifred ng isang mahabang milya. Si Iris Zia ay hindi mas mahusay kaysa sa isang freelance na taga-disenyo, mas hindi isang profesional. At kaya, nawala ng interes si Iris sa pagdidisenyo ng ganoon. Makalipas ang 1 linggo, naging tamad siya kaya tumigil siya sa pagpunta sa design department. Sa isang kisap mata, bukas ang petsa ng pagsusumit para sa kompetisyon. Tinawag ni George si Iris sa kanyang opisina na may matinding galit at umungol sa kanya. Malinaw na hindi siya nasisiyahan sa pagganap ni Iris kamakailan. Iris Zia, bukas ang araw ng pagsusumit ng paligsahan. Nasaan ang iyong disenyo? Binigyan lang kita ng ganoong mahalagang gawain dahil naniwala ako sa iyo. So ano nga ba ang ginawa mo? Gayunpaman, mukhang kalmado si Iris habang sinabing, huwag kang mag-alala, Lolo. Inihanda ko na ang disenyo para sa kompetisyon. Nakapaghanda na, natarante si George. Malinaw na walang ginawa si Iris sa lahat ng ito. Hanggang ngayon, ang departamento ng disenyo ay hindi nagbigay ng draft. Saan nakuha ni Iris ang disenyong ito? Isang misteryosong ngiti si Iris. Relax ka lang, Lolo. Inayos ko na ang lahat. I can guarantee you na hindi lang ako makakakuha ng pwesto sa kompetisyong ito. I will even stun the whole city. Ang huling araw bago ang pagpaparehistro, sa ilalim ng pamumuno ni Winifred, siya at ang kanyang koponan ay nagtrabaho hanggang 10 ng gabi. Sa wakas, malakas na tagay ang umalangaw-ngaw sa loob ng departamento ng disenyo. Tapos na. Sa wakas tapos na. Ito ay isang sining ng pagiging perpekto. President Zia, ang aming trabaho ay tiyak na masindak sa buong lungsod sa panahon ng fashion competition. Sa loob ng silid ng disenyo, ang basurahan ay napuno ng mga draft, at ang iba't ibang mga panukala sa disenyo ay nakatambak na parang mga bundok sa mga work desk. Sa kalahating buwang ito, nagpuyat si Winifred at ang kanyang buong koponan sa buong magdamag at nakipaglaban para sa wakas ay makabuo ng disenyo ng kanilang mga pangarap sa huling gabi. Habang tinitingnan nila ang 3D simulation sa computer, ang bawat designer na naroroon ay labis na natigilan. President Zia, ang galing mo. Ako ay nasa industriya ng pagdidisenyo ng napakaraming taon, ngunit hindi ko naisip na makakagawa kami ng gayong obra maestra balang araw. Ang iyong mga kasanayan sa pagdidisenyo at pagkamalikhain ay talagang nagbukas ng aming mga mata. Hindi maitago ni Winifred ang pananibik sa kanyang puso. This is all thanks to everyone's effort. Thank you, guys. Pagkatapos noon, si Winifred din, panay ang tingin sa rendering sa computer. Nabighani rin siya sa perpektong likhang sining na ito. Pero maya-maya, bahagyang napasimangot si Winifred. Anong problema, President Zie? Wala yon. Tumayo si Winifred at sinabing, dapat pagod na ang lahat. Umuwi ka na at magpahinga. Sige. Umalis lahat ang mga designer, naiwan si Winifred. Maliban sa kanya, ang isa pang batang taga-disenyo ay katatapos lamang ng isang kilalang paaralan sa pagdidisenyo. Yara, bakit nandito ka pa? Mabilis na sumagot ang batang designer na si Yari Campbell, aalis na ako. President Zia, bakit nandito ka pa? Nararamdaman mo ba na hindi sapat ang disenyo? Oo, parang may kulang. Pero hindi ko masabi kung ano yon. Umiling si Winifred at tumayo. Baka nag-overthink lang ako. Uwi na tayo. Pag-uwi, hindi maganda ang tulog ni Winifred. Kinabukasan ay ang araw ng pagsusumit. Pinangunahan ni Winifred ang kanyang koponan na magdisenyo ng isang top-class na piraso, ngunit pakiramdam niya ay parang may kulang. Buong gabi siyang nag-iisip ng mabuti.
Kawakas, nang ang unang sinag ng sikat ng araw ay sumikat sa mga lupain, at isang banayad na simoy ng hangin ang pumasok sa bintana, na pagtanto ni Winifred. Ayan. Hangin. Hangin. Kawakas alam ko na ang kulang. Tuwang-tuwang bumangon si Winifred sa kama at sa isang iglap ay kinuha ang kanyang design ng pen at papel. Siya ay gumugol ng 2 oras upang makumplito ang huling pagpindot ng disenyong ito. Pagkatapos niyang mag-freshen up at magbihis, dali-dali siyang pumunta sa kumpanya dala ang draft na hindi man lang nag-aalmusal. Kailangan niyang idagdag ang huling detalyeng ito sa likhang sining para makumplito ito sa wakas. Gayunpaman, pagpasok niya sa departamento ng disenyo, nakita ni Winifred na magulo ang buong departamento. Ano ang nangyayari? Sa pagtingin sa lahat ng balisang ekspresyon ng kanyang mga nasasakupan, naramdaman ni Winifred ang masamang pakiramdam na sumalakay sa kanyang katawan. Pawis na pawis si Yare kasabay ng mga luha sa kanyang mga mata. President Zia, ito ay masama. Tinakaw na ang disenyo na ginugol natin sa kalahating buwan. Buzz. Nablangko agad ang isip ni Winifred. Tinakaw ba ang disenyo? May 2 oras pa ang natitira bago ang fashion design competition. Si Winifred at ang kanyang koponan ay gumugol ng isang buong kalahating buwan sa paggawa ng kanilang mga puso upang idisenyo ang pirasong ito. At ito ay ninakaw sa napakahalagang oras na ito. Anong klaseng biro ito? Pinuksan ni Winifred ang folder ng computer at sinimula ng pagdidisenyo ng application. Ito ay walang laman. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winifred ang pag-ikot ng kanyang paligid. President Zia, ang mga materyales at rendering sa loob ng mga folder at application ay tinanggal ng isang tao. Paano ang draft? Halos umuungal si Winifred. Ang draft, kasama ang lahat ng mga disenyo na pinagsama-sama namin ay lahat, wala na. Ang gusali ng opisina ay nahaharap din sa biglaang pagkawala ng kuryente kagabi, kaya ang mga sistema ng pagsubaybay ay walang nahuli. Nakagawa na kami ng police report at dapat nandito na sila. Mukha namang namutla at wala sa sarili si Winifred. May 2 oras pa bago ang opisyal na pagsusumit at pagpaparehistro. Uli na ang lahat. Uli na ang lahat. Banata 55. Ang makamandag na Iris Zie. Walang mga salita upang ilarawan ang kasalukuyang nararamdaman ni Winifred. Parang natuyo agad ang enerhiya sa kanyang katawan. Matagal na blanko ang kanyang isip bago siya biglang nanambalik sa kanyang katinoan. Lahat, bumalik sa iyong mga posisyon. Kautos ni Winifred, ang ibang mga designer ay agad na bumalik sa kanilang mga post. President Zia, ano ang sinusubukan mong gawin? Winifred answered, we don't have any time at all. But our autumn field group will enter this competition no matter what. We're coming up with a design in 1 hour. Natahimik ang buong kwarto. Lahat ay nakatingin kay Winifred, parang nawawala. Ang makabuo ng isang disenyo sa loob ng 1 oras ay ganap na imposible. Kahit na magagawa nila ito, tiyak na walang kapansin-pansin. Paano ito makakakuha ng lugar sa kompetisyon? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Mas pinipilit ang oras nila, mas malinaw ang ulo ni Winifred. Before this, I've designed many other works. I even have the base drafts. Now, we just have to complete it, and that will do. Everyone, do as I say. Sa isang iglap, nanambalik ang sigla ng lahat ng mga designer. Yasman, please help me get the base drafts in the file cabinet in my office. Bilis. Agad namang tumango si Yasman, understood, President Zia. Pagkatapos noon, tumingin si Winifred kay Leah na siyang namamahala sa pagmamapa. Simulan ng application at paghaluin ang mga kulay na sinasabi ko sa iyo. At Sister Chloe, ipapadala ko sa iyo ang dati kong disenyo sa computer. Sundin ang mga tagubilin ko at simulan ang pag-splice ng istruktura. Lahat. I'm giving you 5 minutes to go through my base drafts. If you have any opinions or suggestions, bring them up immediately. Pagkatapos magpaputok sa kanyang mga tagubilin, ipinaalam ni Winifred kay Graham na maghanda ng kotse sa pasukan ng pabrika. Kapag nakumpleto na nila ang bagong disenyong ito, kailangan nilang pumunta sa sentro ng lungsod para isumite ito. Ang buong departamento ng pagdidisenyo ay pumasok sa isang estado ng digmaan. Ang bawat isa ay naglalabas ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap at espiritu upang mabilis na kumilos ayon sa mga tagubilin ni Winifred. 10 minuto, kalahating oras, 1 oras.
Makalipas ang 1 oras at kalahati, nang pinindot ni Chloe ang enter sa keyboard na print out ang bagong disenyo. Noon, inayos na ni Winifred ang lahat ng materyales tungkol sa disenyong ito at inilagay ito sa isang file folder. Ito ay isang piraso na ginugol ni Winifred ng mahabang panahon sa pagdidisenyo dati. Bagamat hindi ito kasing perpekto ng ninakaw na piraso, ito ay medyo maganda. Wala silang pagpipilian kundi subukan ngayon sa desperasyon. Hinawakan ni Winifred ang file holder at pendrive bago tumakbo papunta sa sasakyan. May 20 minutes pa. Factory Director Davis, please help. Tumango si Graham. Huwag kang mag-alala, President Zia, bago ang factory work, I was a cab driver. Siguradong dadalhin kita doon sa tamang oras. Ang sasakyan ay kumari pa ng takbo na parang isang malayang ligaw na kabayo. Hindi nabigo si Graham. Matagumpay niyang naihatid si Winifred sa sentro ng lungsod sa huling minuto ng oras ng pagsusumit. Pagkatapos nito, iniabot ni Winifred ang kanyang pendrive at mga materyales sa disenyo sa Departamento ng Pagpaparehistro na matagumpay na nerehistro ang kanilang trabaho. Paglabas niya sa sentro ng lungsod, nakahinga ng maluwag si Winifred. President Zia, ako, si Graham David, ay hindi kailanman gaanong gumagalang sa isang tao sa loob ng maraming taon. Isa si Deputy Manager Zia, at isa ka pa. Ganoon ba? Napangiti si Winifred. Medyo mapait ang ngiti niya. Same time na sinabi ni Graham, malinaw na dead end ang insidenteng ito ngayon, ngunit sa ilalim ng iyong pamumuno, ikaw at ang iyong koponan ay nag-ukit ng bagong landas tungo sa kaligtasan. Miss Zia, nararamdaman ko na ang pagsunod sa iyo sa buong buhay ko ay ang pinakamahusay na desisyon na magagawa ko. Sa isang boss na tulad mo at isang team na tulad nito, naniniwala ako na magagawa ng Autumn Field Group na ihak ang mga problema para lumaki at mas lumakas. Maya-maya lang ay lumapit si Iris na kakasubmit lang din ang entry niya. Wow! Winifred, mukhang magaling ka na. May nanliligaw na sayo ngayon. Tiyak na ang sarap mong pakinggan ang mga pambobola ng ganito, pero bakit parang nakakadiri ako? Gustong lumaki at lumakas ang isang basurang korporasyon tulad ng Autumn Field mo. Mangarap pa. Sinaman ng tingin ni Winifred si Iris, nagbabalak na huwag pansinin ang mapang-akit na babaeng ito. Gayunpaman, walang pakialam si Iris. Patuloy niyang sinisiraan si Winifred. Winifred, sa hamak na husay mo, hindi ka ba nahihiya sa pagsali sa kompetisyong ito? Ang mga obrang idinisenyo mo noong nasa CA Group ka ay basura lahat. Wait and see, Winifred. This time, Iris Zayas creation will be shine sa kompetisyong ito ay tiyak na magiging akin ang unang pwesto. Pagkasabi nun, tumawa ng malakas si Iris habang naglalakad palayo. Biglang tinakpin ng maitim na ulap ang maliwanag na maaraw na kalangitan. Sa long distance bus stand ng Con City, hawak ni Yara ang isang luggage bag habang naghihintay siya sa bus stand, mukhang kinakabahan. Maya-maya lang, may human-ong sasakyan sa harap niya. Ang nagmamaneho ay si Travis Jensen. Bumukas ang pinto at lumabas si Iris. Miss Iris, nagliwanag si Yara at nagmamadaling lumapit kay Iris. Nailipat na kita ng 200,000. Ito na ang tiket mo sa bus. Inabot ni Iris kay Yara ang isang tiket sa bus na patungo sa ibang lungsod. They've Con City this instant. And Yara Campbell, you should know my ways well. You're only here Con City for university and not a citizen of this city. Kunin mo itong pera, bumalik ka sa iyong lungsod at huwag nang bumalik dito. Kung maglakas loob kang bumalik ng patago, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo. Tumango si Yara. Huwag kang mag-alala, Miss Iris. Tiyak na hindi na ako babalik dito. Naaawa ako kay President Zia tungkol dito. Kung hindi may sakit ang pamilya ko at kailangan ng pera, hinding-hindi ko. Tumahimik ka, naiinis na sigaw ni Iris. Wala ako sa mood makinig sa pagsisisi mo. Umalis ka na. Tumigil sa pagsasalita si Yara at pumunta sa bus station na may hawak na tiket. Bumalik sa kotse, si Iris ay may suot na nakakagigil ng ngiti. Ang ngiting ito ay medyo kinilig pa si Travis. Lalong nagiging bisyo ang babaeng ito. Maging si Travis mismo ay medyo natakot. Bakit mo siya pinalis ng napakabilis? Kung hindi ko siya pinalis, dapat ko bang hintayin na mahuli siya ni Winifred? Gumuso si Iris. Yung insidente kay Ethan Lynch last time, muntik nang masira. This time, I won't make the same mistake. Biglang tumawa si Iris. I must say, ang design ni Winifred this time is really shocking.
When I got first place in this competition with her design, I'd love to see the look on her face. It'll be like her mother was just died. How interesting. Magiging ganun ba?